si Adrian Linsangan. 20 years old po siya at isa po siyang pahinante. Kasama niya po attorney si Rizalde and si Hyron. Okay? Pinagtripan po silang bugbugin, mga kapatid, sa isang lugawan. Noong January 10, dakong alas 10, alas 11 ng gabi. Diyan po yan sa may barangay La Fuente, Santa Rosa, Nueva Ecija. Meron pong video. Panoorin niyo po. Pakita mo yung dugo nga. Pakita mo yung dugo ba? Para lang. Kuya, dito ka na lang. Huwag ka lang ano. Kuya, may dugo. Sa labas kayo, dugo ka doon. Doon kayo. Doon ka sa loob, sa loob. Pumasok ka sa loob. Pumasok ka sa loob. Doon sa loob, pumasok ka doon. Sa loob, doon ka sa labas. Ayan po, may nagbugbugan po dito. Bukas kayo! Pulis na tatapos sa inyo! Pulis na tatapos sa inyo! Mga putang na nyo! Mga lasing na mga putang na kayo matinatong eh! Dali ka ba, boss? Tinulong ka kasi! Dali, ano nyo? Hindi, binuntal siya nung binuntal eh. Pinagtulungan nga! Puro dugo yung Pinag-ingot ang gano'n. Okay, doon sa video, parang mga nakamotor yung bumanat sa kanila attorney, no? Nakikita doon na puro duguan nga po itong sila. I think si Adrian Tatlo yung sila, tama yung isa medyo malakas yung tama sa ulo. sa ulo. At nandito po sa harap po ninyo, attorney, yung tama, no? Okay. Oo nga, sa ulo nga yung tama niya, medyo At ang sinasabi gushing ng with mga ilang blood. tindera doon, yung mga sumisigaw attorney, is lasing daw itong grupo na nambugbog sa kanila dyan sa may lugawan. Okay, attorney, makakausap niyo na si Adrian. Sige, kausapin natin si Adrian para malinawan tayo dito sa medyo malagim na pangyayari kasi nakakatakot yung video, ha? Sige, tanungin natin. Adrian, nandyan ka? Yes po, ma'am. Okay, magandang hapon sa'yo. Kumusta ka na ngayon? Ma'am, medyo okay naman po. Medyo masakit lang po yung ulo ko po pag po nakahiga. Hindi po makahiga ng nakahiga po. Nakatuktok na po pag natutulog. Okay, tapos ang mga kasama mo dyan, tama ba si Rizalde at si Hiron? Opo. So kayo yung tatlo na nandun sa video na mukhang kayo yung nasugatan, tama ba? Opo kami po. Okay, pakikwento kung ano yung nangyari. Paano na napunta dito sa ganitong sitwasyon? Ma'am, ganito po. Nung papalit na po kami ng sunugawan, tapos na po kami kumain eh. Dumadaan po yung grupo nila, tapos pagtapat po sa amin. Nagising po ako na sigarla, tapos ano po ako, sabi ko po, wala naman akong ganyan na pre, para ako nakakapastos naman. Sabi ko po gano'n. Tapos po, nung bigla po lumapit yung isa, Saglit lang. Wait lang. Sige, linawin natin yung mga facts natin. So kayo, nandun sa lugawan kumakain nung panahon na pauwi yun? na po, ma'am, pauwi. Ano Tapos no? na po kami kumain po. Kayong tatlo lang. Nakaupo Opo. kayo nung panahong yon. Okay. Hindi po, nakasakay na po kami sa motor. Papasakay na sa motor. Okay. Opo. Tapos, Tapos po, dumaan po yung grupo nila. Hinitiyan po ako na sigarla sa may motor. ilang motorsiklo, ilang tao ang Ma'am, sa dumaan? motor lang po kami eh. Ma'am, sila po, 8. Mga naglalakad po. 8 lahat sila. Ilan Opo, ang mga naglalakad. Okay, ilan ang nakamotor? Kami po yung nakamotor po, ma'am. Okay, kayo lang. Sila, papasakay pa lang kayo sa motor. Hindi pa kayo maandar. Tama? Hindi pa po. Tapos itong grupo nila, dumaan, naglalakad. Opo. Okay, sige. Kwento. After nun, ano nangyari? Yung isa po sa nila, pinityahan po ako na sigarla ng may hindi po. Tapos po, sinita ko po, sabi ko, wala naman akong ganyan para ako nakakapastos naman. Tapos po, sabi po na isa, may lumapit po, teka, ano pa gusto niyong mangyari? Tatapong niyo kilalanin niyo yung tatalon niyo rito, yun po yung sabi po nila. Tapos po, bumaba po ako ng motor. Then bigla po ako sinutok dito po sa negosyo. Tapos doon na po nagkagulo. Eto bang mga grupong to kakilala nyo? Hindi po, nadaanan lang po kami. Hindi mo sila kakilala? Hindi po. First time mong makita itong Opo, first time po. Okay, so paano mo natamo itong sugat na to? Aba, minawa ko po ako ng dalawa.
Dalawa po agad yung umawak sa akin, tapos binahan po ako ng bato sa likod eh. Kasi po nakukulari, mama. Dalawa, hindi ko kasi masyadong maintindihan yung... Dalawa po ang humawak sa inyo, sir, na dalawang tao daw po ang pinagtulong-tulungan siya, attorney. Dalawang tao ang tulong-tulong para hinawakan po ako. Hinawakan ka. Tapos po, okay. Tapos po, bigla pong may pumupo ng bato sa likod ko. Sa may likod po ng ulo ko na rin. Kanabang sunod po. Tapos doon na po. Ano yung pinanghampas sa'yo? Ano yung pinanghampas sa'yo? Bato po, bato. Bato. Okay. Sino yung may hawak ng bato? Hindi ko na po nakalala kasi po ma'am, nakapigil-pigil nila ako eh. Nasa likod ko po yung bumahag ng bato eh. Isang tao lang ba yun? Isang tao lang ang bumato sa'yo or madami? Mga dalawa po siguro ma'am yung bumato na yan. Pati po yung humabot sa akin sa papasok ng tindahan. Okay. Tapos, yung mga kasama mo, ano naman ang nangyari sa kanila? Ma'am, nung nakapasok na po ako, sila naman po yung ginatay. Isa po sa may si Rizal at Trinidad naman po. Pinagtulungan din po nila. Anong ginawa sa kanila? Na hinampas, binugbog, tinadyakan? Ano yung mismong ginawa? Hinawakan po sa dalawang kamay po si Rizal at Trinidad, tsaka po binunsod po eh. Tsaka pinagsusuntok po eh. Okay. So, nung mga panahong yun, aside from kayong tatlo na nandun sa lugawan, mukhang may mga ibang tao pa, no? Sino yung mga nandun na naka-witness sa pangyayaring ito? Ma'am, yung pong mga tao po sa lugawan po, yung pong mga yung mga naggagawa po ng lugaw. Okay, ngayon sa yung kagaya ng sinabi mo, hindi mo kakilala itong mga grupong ito. Ni isa sa kanila. Opo, hindi po kilala ko na bispo. Sa tingin mo, bakit bigla kayong nilusob at binugbog? Hindi po, kasi po nung hinityahan po kami nila ng sigarilyo, sabi ko po sa nila, wala naman akong ganyan na para ako nakakabastos naman. Nung hinityahan po nila ako ng sigarilyo. Tapos po, bigla po lumapit po yung isa sa kanila. Ang sabi po, bakit ano ba gusto nyo? Ano ba gusto nyo mangyari? Tapos kumuha po ako ng motor, bigla na po may sumutok sa akin. Tapos po, nagkagulo na po. Hanggang sa may humawak na po sa akin, may bumabato na po sa akin, may mawak na po ng bato. Okay. Okay. Meron pa tayong isa pang video. Opo. Okay, may isa pa tayong video para makita natin from a different angle yung pangyayari, no? Sige, tingnan natin, pakita natin yung video. Ayan, ready na lang po. Yan, okay na po. Okay, tingnan natin ha. Ayan, yan. Color black yung nanununtok dito sa naka-color orange. Oo nga, hinawakan nga. I think ito siya. May dalawang lalaki na may humahawak dito sa isang lalaki. Pakakaroon din sa loob ng bahay ng panagoto. Doon kayo. Gusto nyo yan eh. Bahala kayo. Mukhang mga dayot ang mga to. Dito ka na lang. Huwag ka lang ano, kuya. Sa labas kayo doon. Mukhang oo. Parang naglalakad tas bigla na lang umatake. Oo. Unless talagang may pinagmulan talaga to, attorney. Grabe yung bugbog sa kanya. po dito. So talagang hindi lang isang tao dun sa video na to, makikita natin na more than mga 5 yung nakikita ko dun sa kaguluhan na yon, yung squabble na yon. Pero yung makakausapin ninyo, attorney, is Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Okay, sige. 8 sila, attorney. Meron tayo ditong mga minor de edad. 16, May 17, 16, 17. 19, 18. Okay. Nasa linya na natin, attorney. Sige, kausapin natin itong mga grupo na to. Hello? Ayan sila. Lloyd? Ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 po sila na nandyan ngayon sa barangay. Kasama po si Chairwoman. Attorney. Kasama si Chairwoman Bernadette Ketua ng Barangay La Fuente, Santa Rosa, Nueva Ecija. Okay, pakinggan natin ang panig nitong grupong to at ano yung dahilan at nagawa nila itong pambubugbog.
Sino po ang po pwedeng magsalita dito? Andyan po, attorney, ang may hawak po ng phone ngayon, si Chairwoman Okay. Bernadette. Okay, si Chairwoman muna ang kausapin natin. Ma'am, magandang hapon po. Ma'am, magandang hapon po. Okay, pakikwento po na dito sa ating programa kung anong nangyari dito sa kaguluhang ito at malinawan po tayo dito sa pangyayari na pambubugbog. Ano po, January 10, ng 10:34 ng gabi, tumawag po sa akin ng police station. Okay. May tawag daw po galing doctor sa hospital na mayroon daw po nag-rumble. Okay po. Sabi po, si Linsangan, yan nga daw po. Sabi po, ma'am, hindi po taga dito sa amin yan. Actually, ma'am, hindi naman din po pala sa barangay namin nangyari. Kaya, hindi naman din po namin maano yung kung sino. Dahil nung pumunta po ang mga pulis, wala na pong tao doon. So, hindi sa barangay nyo nangyari, yung lugawan hindi pala dito sa barangay La Fuente? Hindi po, ma'am. Okay. Saan po yung pangyayari? Anong barangay po yun? Barangay Isla po. Sa Santa Rosa din? Opo, Same Santa Rosa municipality? din Okay. Tapos, nung dumulog sila dyan sa inyong barangay, Bago mga 7 a.m. po ng January 11, nga kahapon nga po yon, nagpunta po sa akin yung lola. Tapos po, isinuntahan sinong lola po? Sino yung pumunta? Adrian Linsangan. Okay. Ngayon po, nagpa-blatter po siya. Tapos hinanap ko po yung mga bata kasi tinignan po namin sa video na napatunayan naman po taga dito at nahanap ko naman po na iharap ko po sa kanila kahapon ng umaga. So, itong mga kasama mo ngayon, tiga Barangay La Fuente. Opo, taga Barangay La Puente po. Yung pangyayari, hindi sa Barangay La Fuente. Yes po. Okay. Tapos, so, ano pong ginawa ng barangay? Ang ginawa ko po, nakita nga po namin sa video, nakakilala ko po, pinatawag ko po lahat, kaharap po ang lola. Okay. Ngayon po, ang sabi po ng lola sa amin, na kailangan daw po ipasitiskan yung bata. Opo. Ang naging usapan po, papasitiskan po na po. Kasi sabi po kasi ng lola, maisitiskan lang daw po, wala na daw pong problema. Siya din daw po ay nanungkulan din sa barangay. Sabi po na, okay po, nag-produce po yung mga bata, 4,000 daw po yung CT scan. Yun po yung intindi namin. Ngayon po, hinahanapan ko po sila ng request for CT scan kasi po, yun po yung kailangan para maipa-CT scan po nila. Wala pa daw po. Ngayon, yung mga bata naman po, nakahanap ng 4,000, 500 po sila. At ako naman po, kumana po ako ng, kasi po may mga libre naman po ito Okay. So, sa madaling salita po, merong mga nagastos sa pagpapagamot. Sila po nung gabi, sabi po nila, nung pagyari nga po, may nagdala po sa doctor's hospital. Okay. Ang hinihingi lang po nila, ma-CT scan nga daw po, na gawa naman po ng paraan na makahanap po yung mga bata. Okay. Tapos nakahanap din po ako ng makapag-CT scan na makakalibre po, makakamura, para po yung 4,000 po na malikim sa mga bata, maibili na lang po ng ibang gamot. Ngayon po, nung nakaayos na po, nakapag-produce na po yung mga bata, bigla po, nagbago po yung isip na sabi po, hindi na daw po makikipag-ayos. Okay, so ma'am, barangay chairwoman po, so meron po bang pagkakataon na nagkausap-usap sila sa harap ninyo? Opo, yung lola po, ito po, nakalagbook po sa amin. Okay. Matanong ko lang po yung mga complainants sina Adrian, kayo po ba nag-aaral o nagtatrabaho? Ma'am, nagtatrabaho na po. Nagtatrabaho kayong tatlo? Opo. Okay, tanungin ko naman yung mga nandyan sa tabi ni Chairwoman, yung respondents natin. Unahin natin si Lloyd. Si Lloyd, 16 years old. Ikaw ba ay nag-aaral o nagtatrabaho? Saglit lang, mami, papasok ko na. Lloyd. Si Lloyd. Sino sa inyo si Lloyd? Lloyd. Hello po. Yes, magandang hapon. Kayo po si Lloyd. Tanungin ko lang po kayo, mabilisan, kung kayo ba ay nag-aaral or nagtatrabaho? Nag-aaral po. Nag-aaral. Si John Marco Aguilar, 19 years old, nag-aaral ba or nagtatrabaho?
Si John Mark. Yes. Nagtatrabaho po. Nagtatrabaho ka. Si Franco, 17 years old. Kayo po ba ay nag-aaral din o nagtatrabaho? Nag-aaral po. Nag-aaral. Okay. Si Emmanuel, student ba yan or Student po. student din? So, si Gino, 19 years old. Kayo ba Trabaho po. nagtatrabaho din? Si Mark, Mark daw. Mark, trabaho or student? Nagtatrabaho na po. Okay, si Almark Maglalang, nagtatrabaho ba or student pa yan? Nagtatrabaho na po. Okay, so karamihan sa inyo nagtatrabaho na. Dalawa lang ang student, 3, tama? Dalawa lang nag-aaral. 4 po. Ayun, nung time na yun, kayo ba ay nasa under the influence or lasing or nagdodroga? Bakit nagawa nyo yun? Bigla na lang ng bugbog ng tao. Hello po. Yes, kayo po si John Lloyd. Ay, hindi po. Ito. Kayo ba ay magkaka-mag-anak, magkakabarkada? Barkada po. Barkada. O, saan kayo galing nung panahong yun? Sa amin po. Sa amin, sa bahay mo? Opo. O, tapos, anong ginagawa nyo na nasa kalye tapos biglang nambubog? Anong trip nyo nun? Wala po. Dumaan lang po kasi kami. Dumaan lang tapos nagkasundo, oy magbugbog tayo ng tao, ganun ba yon? Hindi po gano'n. Kaya nga sir, ikwento mo nga Okay, kung paano. ipakikwento bakit bigla kayong nangbubog? Kitang-kita sa video na nanakit kayo ng tao. Anong rason? Bakit nyo nagawa yon? Kayo ba nung time na yon mga lasing? Hindi po. Hindi. Bakit ganun? Ano yung rason? Biglaan na lang na sinaktan nyo sina Adrian, Rizalde, and Hiron na hindi naman daw kayo kakilala, hindi nyo naman kabarkada, hindi kayo nakatira sa isang barangay, hindi kayo magkakakilala. Ano yung rason na bigla nyo na lang silang nilusob? Palupat charger. Palupat po kasi yung kabarkada ko ng sigarilyo. Kaya umiyakan sila. Lloyd. Adrian, saglit lang ha. Lloyd, tinatanong ka ni attorney, anong trip mo? Bakit kayo nang bugbog nung araw na yon? Anong trip nyo nun? Nagtapon lang po kasi kami ng sigarilyo. Ano? Ano po yun? Nagtapon po ng sigarilyo po. Ano? Ulitin mo ulit? Ayusin mo yung pagsasalita mo, Kuya Lloyd, para naiintindihan ka ni attorney. Bakit nyo biglang nilusob yung grupo ni na Adrian at bigla kayong nanakit? Nagtapon po kasi kabarkada ko ng sigarilyo po. Ibigay mo na lang, sino ba yung naka-red dyan, yung nasa likod mo? Kung tumitingin ka sa kanya. Hello po? Ano yung rason bakit kayo nang bugbog? Hindi naman po totally naging ganun po kasi. Hindi totally, kitang-kita sa video. Ano yung ginawa nyo, hindi ba pambubugbog yun? Bakit nyo sinaktan si Adrian, si Rizalde at Hiron? Yung una po kasi, naglalakad po kami. Barkada pa. Tapos po ako pa nauli. Nag-yosi po ako, tapos nagtapon lang po ako ng yosi. Tapos, ayun po, nagkaano po kami, aligtan. Natapunan mo ng yosi, si Adrian. Malayo naman po sa kanya. O tapos, nagkaalitan na dahil lang doon. Nagkakagutan po kami. Adrian, tama ba yun? Adrian, tama ba yun na tinapunan ka ba ng sigarilyo kaya ganun na bigla na lang nagkagulo? Ma'am, ano po, initsahan po nila ako ng sigarilyo. Tapos po, nung sinabi ko po sa kanila na para ako nakakabastos, sabi po nila, bakit ano ba gusto nyo mangyari? Tapos, yung isa po sumugot po agad Hindi po, nasabi na nga po kasama namin na hindi po mag-aaway. Pero po, naghamon pa po nasutukan yung isa sa kanila. Naawat po na kasama ko, wag tayo mag-aaway dito. Kasi puro tigarito nung higa tayo. Ang ginawa po nila, naghamon pa po nasutukan yung isa sa kanila. Tapos doon na nagsimula, bugbugan na, ganun. Opo, tulungan na po kami nun. Marami po sila, 8 po sila. Ang bilang po sa nila, 8 .
Saglit lang po. Sino yung may hawak ng phone? Gino po. Ikaw si Gino, so 19 years old. Apa. Okay. Okay, so yung Facebook- dahil lang sa simpleng alitan, dahil sa pagtatapon ng Yossi, ay nagsimula na yung ganyang kaguluhan. Alam nyo ba na mali yung ginawa ninyo? Apo. Mr. Adrian, ayan, mukhang naghilom na nga yung sugat mo. Pero alam mo, madami na rin akong nahawakang ganyang kaso. Nagsimula sa konting pukpok sa ulo, pagdating ng umaga, patay na yung biktima. Kasi po pwedeng, pag nasaktan ka sa ulo, nasugatan ka sa ulo, minsan may kaka-hemorrhage yan. Hindi alam ng mga nakasakit sa'yo na it could lead not just to physical injuries, homicide. Alam niyo ba yon itong grupo ni na Lloyd? Apo. Kung hindi naagapan ng paggamot kay Adrian at kung namatayan, mas malaking parusa ang haharapin ninyo. Apo. Tapos sasabihin nyo na nagkaalitan lang tapos nakipagbugbugan na, nanakit na kayo ng tao. So anong gusto mong mangyari ngayon, Adrian? Ma'am, ang gusto ko lang po na mangyari sagutin po nila yung pagpapagamot ko po, saka po yung yung damage permission po nila sa akin. Yung Saka po damage permission po, saka po yung pagpapagamot ko, saka yung pambili ko pong gamot. Kasi po ma'am, di pa po ako nasi-citizen, wala po pang pa-citizen. Pagpapagamot daw po, attorney. Pagpapagamot at paano yung yun lang ang hinihingi mo? Saka po ma'am yung damage permission nila sa akin. Kasi po ma'am, di po ako makakatrabaho Ayun. So naperwisyo ka, hindi ka rin nakapasok sa trabaho dahil dyan sa na-sustain na injuries. O anong masasabi ninyo, John Lloyd? Pagtutulong-tulungan lang po namin. Anong pagtutulong-tulungan? Baka naman pagtulungan bugbugin na naman. Yung magiging gastos po lang. O ayan, Adrian, papayag ka ba na pag nagkaroon tayo ng kasunduan dyan sa barangay, sila daw ang sasagot sa lahat ng iyong mga na gasto sa pagpapagamot, pati na rin dapat yung perwisyo, yung kanyang lost income dahil sa kanyang injuries, hindi siya nakapasok sa trabaho. Sasagutin niyo ba yon? Danyos. Oh, hindi siya nakapasok, wala siyang sweldo, wala siyang kabuhayan. Sasagutin niyo ba yon? Kayong 8. Sige daw po. Ano, no? Hindi ko marinig. Opo. Tapang sa video. Totoo ba yan? Ma'am, sige, tanungin natin si Barangay Chairwoman. Ma'am, willing daw silang mag-execute ng agreement. Tama po ba yon? Meron na ba silang kasunduan? Hello po. Yes, ma'am. Chairwoman, meron po daw silang kasunduan. Tama ba yon? Ang usapan po kahapon, yun nga po, papasitiskan nga po kahapon. Yun po yung napagkasundaan. Ang kaso nga po, bigla nga po nagbago yung isip. Pero sa ngayon, wala pa po silang kasunduan. Wala pa po ulit. Wala pa. Kung gawa tayo ng kasunduan ngayon para hindi na tayo paligoy-ligoy kasi hindi po basta-basta itong nangyari. Kung may mas malala pa na injuries yan, baka mas malaking danyos pa ang pwede nating habulin. Ikaw ba, Adrian, wala kang balak mag-file ng case dito sa kanila? Ma'am, na nga po ako, pinashare ko na nga po yung mga ebidensya po, dadali ko na po talaga sa munisipyo Lumapit lang po ako dito sa may rapid urban action po Bukas ko pa po talaga dadalhin yung mga kailangan po pati po ma'am yung medical legal. Dadalhin ko po bukas sa munisipyo. Hindi pa po ako nakapagkakasya po ma'am. Okay, so mas gusto mo na mag-file ng case o kung mag-sorry sila sa'yo at babayaran ng danyos, ano ba mas gusto mo? Ano ang mas matimbang sa'yo? Ma'am, siguro bayaran na lang nila yung danyos tsaka yung sagutin na lang nila ma'am lahat ng Ayaw mong sampahan ng kaso? Pwede rin po ma'am. Kaya lang po, baka po pag ginasya ko sila, baka po hindi sila magbigay ng danyos po sa akin. Tsaka po yung, siyempre po magpapagamot na po ako Okay, ang gusto ata ni Adrian kasi laking perwisyo tapos yung pagpapagamot niya, he wants immediate compensation, no? And
sabi nga nung Nina Lloyd, sana, totoo yan magbabayad kayo ng danyos. Babayaran nyo yung pagpapagamot ni Adrian. Tama ba yon? Willing ba kayo? Willing ba kayo? Babayaran yung pagpapagamot ni Adrian. Opo, ma'am. Ay, sa totoo lang po, ma'am, dapat kahapon pa nga po yun. Nakahanda na po ba yung kasunduan nila? Pwede ba silang magpirmahan ngayong araw? Si Adrian po at saka itong mga bata. Pwede naman pong kasamahan din natin. Opo, pwede naman po. Ayan, Adrian, payag ka ba sa ganung arrangement? Gagawa tayo ng kasunduan sa harap ng barangay, tapos sasagutin nila lahat ng danyos at perwisyo na natamo mo dahil dyan sa kaguluhang yan. Tama ba? Gusto mo ba yon? Hindi po, ma'am. Willing po ako, ma'am. Willing po. Okay, tanungin ko tong sina John Lloyd, John Marco. Ayan, pag nagkaroon tayo ng kasunduan, babayaran nyo yung sinabi nyo na babayaran nyo. Pwede bang magkaroon din ng promise or mangako kayo na hindi nyo na peperwisyuhin yung grupo ni na Adrian? Huwag na kayong lumapit sa kanilang barangay. At palaboy-laboy kung saan-saan. At baka kasi gagawin nyo na naman to. Di syempre, kakasuhan na namin kayo pag tutuluyan na natin yan ng kaso kapag hindi nyo tinupad ang kasunduan na gagawin natin. Hindi na po kami ilalabas sa barangay po nila. Ha? Hindi na po namin peperwisyuhin si Adrian po. May question lang ako, Okay. attorney. Sige. Sino yung pumalo sa ulo at ano yung pinangpalo nyo? Bato? Sino yung pumalo? Bali ako po yung nakapalo. Anong pangalan mo? Kuya, wag mong bigay yung last name mo. Ikaw si? Ano pa? Ikaw si Gino? Ikaw si Mac? Almark. Ikaw si Almark. Okay, Almark. Okay. Bakit mo naman inahanuhan ng bato sa ulo? Masyadong masyadong brutal naman yung ginawa mo. Sa ulo pa yung tinira mo. Kaya ko lang naman po nagawa yun eh. Nakita ko po kasi yung kasama ko. Amahan na po ng gitara. May gusto ding humampas ng gitara. Opo. Sa kasama mo. Opo. Sino daw yon, Kuya Adrian, yung gustong manghampas ng... Kasi alam mo, Kuya Almark, mahirap din kasi 8 kayo, 3 lang sila. 'Di ba? Ano bang ginagawa niyo doon sa lugawan? Napadaan lang po kami ron. Kumain ba kayo? Hindi po, dumaan lang po kami. Chairwoman Bernadette, Ayan meron po bang, kamusta po ang background nito pong 8 po na kasama po ninyo, Chairwoman? Okay naman po, ma'am. Wala pa naman po silang mga sa barangay. Wala naman po silang ibang record maliban po dito, Chairwoman. Opo, nakausap niyo na po ba ang kanilang mga magulang, Chairwoman, tungkol po dito sa insidente? Kasama po nila yung mga magulang nila. Ano po ang sabi ng mga magulang nila, Chairwoman? Ganun din po yung decision kung ano po yung mapagkasunduan. Tutupad naman po sila. Okay, sige. Ako mismo nakita ko yung video, walang basehan yung pambubugbog. So kung ako ang tatanungin bilang abogado, meron talagang pwedeng i-file na kaso dito. Pero dahil hindi naman nila tinakasan ang kanilang pananagutan at voluntary naman na pumunta sila dyan sa barangay, pagbibigyan natin sila. Tama ba? Okay ba yon, Adrian? Pagbibigyan natin at babayaran daw nila ang perwisyo sa'yo, lahat ng danyos at pagpapagamot mo. Opo, ma'am. Okay po, ma'am. Sa akin po yun, ma'am. Itong mga John Lloyd tuloy, John Marco and Lloyd. Ayan, yung grupo nyo. Anong masasabi nyo? Humingi kayo ng tawad. Kung totoong hindi nyo nagagawin ulit ito. Adrian, nangingi kami ng lisensya
nagawa namin. So po, mahingi po kami ng sorry sa nagawa po namin, Adrian. So po, si Adrian po, pasensya na po sa nagawa namin. So po, si Adrian po, pasensya na po. Adrian, pasensya na. Sorry. Pasensya na sa nagawa namin. Pasensya na sa nagawa namin, Adrian. Hindi na maulit. Okay, so nag-sorry silang lahat at humingi ng dispensa kay Adrian. Adrian, sapat na ba yun sa'yo? Aside from, syempre, yung pagbayad nila ng gastusin mo sa pagpapagamot? Ngayon po, hindi po pwede, hindi ko po maano yung mga sora-sora po nila kasi po masyado po, dobra ng tatapang eh. Di bale, Muting na po ako, ma'am, napatay eh. oo nga yun na nga yung sinasabi ko. Yung isang pupok sa ulo, hindi mo alam kung magkaka-hemorrhage ka, the next day baka mamaya hindi ka na humihinga. Kaya nga, mabuti na lang at naagapan at hindi masyadong seryoso ang iyong natamo na sugat. Pero lesson sana to sa mga kagaya ni na Lloyd, John, Franco, Emmanuel, Marco, Gino, Mac, Almark. Nakikinig kayo ngayon at sinasabi ko sa inyo na pag ginulit nyo yan, hindi lang hahantong sa ganitong sitwasyon. Baka sa mas malala pa na sitwasyon ang mapupuntahan nyo. At syempre, hindi lang pagpapakulong ang pupwede naming ang pupwedeng gawin sa inyo. Lahat ng balak nyo sa buhay, kasi mga bata pa 16, 19, mga ano pa lang to, menor de edad. Yung edukasyon nyo, mahihinto yan. Pagtatrabaho nyo, at saka kung meron kayong criminal record, walang tatanggap sa inyo sa trabaho. Mahihirapan kayong pumasok sa trabaho. Kaya ngayon, pasalamat kayo, si Adrian nagdesisyon na hindi muna siya magpa-file ng case. Kasi pag nag-file tayo ng case at kayo ay nahatulan, magkakaroon kayo ng criminal record. Okay? At dahil nasa area ito, naka-record yan, yung sorry nyo, naka-record, madaming netizens ang naka-witness, pati ako, pati kami dito sa programa. Sana tuparin ninyo ang iyong obligasyon sa kasunduan na yan at hindi nyo na uulitin ang ganitong pambubugbog na walang basehan. Tama ba? Okay ba yon? Opo. Hello po, ma'am. Yes, okay po. Ma'am, paano Yes, po yung Adrian. damage clearance po, ma'am, kay Rizal Trinidad po, hindi po makapagtrabaho rin po, ma'am eh. Isasama natin yan sa kasunduan. Kung ilang araw na hindi ka nagtrabaho, magkano sweldo mo sa isang araw at i-compute natin yon. Pati sina Rizal and Hiron kung nawalan sila ng trabaho or kabuhayan dahil sa pangyayaring ito, hindi nakapasok. May computation tayo dyan. Yes. Magkano ba sahod mo sa isang araw? Ma'am, ano ang kita ko po, ma'am, sa isang araw ay 550, 700. Kasi po, ma'am, nagpapahinante po ako ng palay eh. Nagdi-deliver po ng bigas. Extra po. 500 to 700. Okay. Ilang araw ka nang hindi pumapasok? Ma'am, mula po nung gabi po na yan. Mula Tapos, ma'am, 2 araw na. Ganon. Papa. Including Tapos, today. matatagal na po ba ako magtrabaho yan eh. Mukhang matagal po pagaling na. May masakit po. Sa madaling araw na po, napakasakit po ng ulo ko. Okay. Matatagal na po bago po makapagtrabaho. Okay, huwag kang mag-alala. Ayan, yung kung magkano man yung sweldo mo at nawala sa'yo dahil hindi ka nakapasok, isasama natin sa computation ng danyos para masama dun sa kasunduan. Okay? Si Rizalde at saka Hiron, may masasabi ba sila? Gusto nyo magsalita? Ano po ang masasabi ninyo? Kayo din po, nasaktan. Pwede po kayong magsalita. Sino si Rizalde? Magsalita. Hello, ma'am. Good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon po. Kayo din po nasaktan, tama? Opo, inaawat ko nga po sila na huwag mag-aaway. Yun eh. Tipon ko, nagtulungan naman kaya. Okay. Narinig mo yung sorry nila at yung kanilang pangako na babayaran yung mga danyos at pagpapagamot sa inyo sa pamamagitan ng kasunduan. Okay ba sa'yo yun?
Ano po yung mamay, nadadaan ako po talaga sa maayos na usapan. Sila lang po sana maging maayos ka usap. Kasi nung gabi nga po nangyari yun, pinakiusapan ko na sila, hindi sila nakinig, kaya nauwi po sa ganito. Okay. Sige, ang masasabi lang ko rin lang sa inyong tatlo, syempre, mag-ingat lagi. Ayan, kapag lalo na pag nasa labas sa gabi, kailangan maging maingat at wag nang masyadong magpapagabi dahil pandemya pa ngayon. Kahit walang curfew, don't take advantage of the situation also. Pero alam mo, attorney, nabasa ko lang yung sabi ng ilang netizens. Kung ang netizens daw ang masusunod, Sir Adrian, no, gustong-gusto nila na masampulan, no, at masampahan ng kaso. Ito nga, lalo na sila Mac, no, na nasa wastong gulang na gusto nila na masampulan para magtanda. Kasi parang ang magiging datingan yan, parang ganun-ganun na lang. 'Di ba? Hindi man lang nila parang dahil lang sa trip-trip, mambubugbog sila. 'Yun ang sigaw ng netizens, attorney, kung sila daw ang masusunod, gusto nilang masampulan ng kaso. Pero choice po nila, Sir Adrian, yan at wala naman po tayong magagawa. Hindi naman natin pipilitin, pero yun na nga, kaya sinasabi ko dito sa grupo ni na Lloyd na next time, baka hindi na mabait ang, or baka mas malala pa ang mangyayari at hindi na magiging kasimbait ni na Adrian ang kanilang mahaharap at tutuluyan na sila talaga at masasampahan ng kaso at magkakaroon ng criminal liability. Yun nga yung sinasabi ko, bata pa, mahirap magkaroon ng criminal liability at criminal record. Yun na, hindi kayo makakapasok sa trabaho. Walang tatanggap sa inyo. Sige po. Chairwoman? Yes po. Opo. I-coordinate po namin ito, madam, ha? Tawag dito, from time to time, kami po ay tatawag para po dun sa magiging agreement po nila. At kami naman po ay nakaalalay kung nagbago ang isip ni Adrian. Open po ang aming linya, Sir Adrian. Kung gusto niyo pa pong magkaso, marami po kaming abogado dito sa Raffy Tulfo in Action. Willing naman po kaming tumulong sa inyo. Okay? Pero inirerespeto po namin kung ayaw niyo pong magkaso. Okay? At kung gusto niyo pong mag-usap-usap, wala po kaming magagawa. Tutulungan pa din po namin kayo. Okay? Pero Sir Lloyd, John Marco, at kayo pong mga nambugbog, hindi lahat dinadaan sa angas, mga kuya, mga sir. Okay? Hindi pwedeng porket marami kayo, malalakas ang loob nyo. Kasi kung mangyari man yan sa kapatid ko, bubugin nyo yung kapatid ko na halos kasing edad nyo lang, no? Hindi rin talaga maganda. Kung nanay ako ni Adrian, baka masampulan ko kayo, sasampahan ko talaga kayo ng kaso. Di po ba? So next time po, sir, wag niyo pong gagawin yun. Yun po ang ipinapaalam sa inyo ng mga netizens. Hindi po maganda ang ginawa ninyo. Okay? Ma'am, paano po yung paggawa ng agreement namin? Madam, ano po? Ba si Adrian dito sa barangay o paano po ba? Ma'am, sige po. I-coordinate po natin yan, ma'am, off-air. Kakausapin po kayo ng mga staff po namin. At make sure na lang, ma'am, no, na wala pong mangyayaring gulo ulit. Okay po. Opo, at next time po, ma'am, na kapag ito po ay naulit pa ulit, kami po ay magde-direct filing na po. Magkakaso na po kami laban po dito kila Mac. Okay, ma'am? Opo. Salamat po, ma'am. At wag niyo po ibababa yung linya. Sir Adrian, wag niyo po ibababa yung linya, ha? Kakausapin po kayo ng mga staff namin. Okay po. Salamat po. Okay. Yun yung sabi ng mga netizens, no? Kasi kung sila ang masusunod, attorney, ang kahit gusto ng naman netizens. ako, dahil meron talagang ebidensya, no? Yung video pa lang, that's sufficient evidence to proceed with a case na either physical injuries and depende kung anong level ng injury. Pero dito kay Adrian, napukpok ng ulo yan eh. Pwedeng serious physical injuries yan. And dahil madami sila, you know, the act of one will be the act of all. Kung sa ganyang klaseng bugbugan, hindi mo mapinpoint kung sinong nagsimula, sinong tumama, sinong nambato, sinong nambugbog. Ang i-take into consideration yan ng court at sasabihin na kung ano yung liability ng isa, kung ano yung accountability ng isa, pare-pareho yan. Yung 8 yun. In fact, yun nga lang, merong mga minor de edad,
sa Juvenile Justice Act kasi natin, if you're below 18, hindi ka ikukulong eh. I mean, pag 15, hindi ka ikukulong, pero pag 15 to 18 and you acted with discernment, then po pwede kang magkaroon ng criminal liability. Delikado yun kasi sa ulo pa, no? Tinira, attorney. In-explain po natin dun sa complainant kung ano yung consequences ng pagpa-file ng case at sinabi naman natin na pwede siyang mag-file ng kaso pero paulit-ulit natin yun na sinabi sa kanya. Pero yun na nga, kung ayaw po nung complainant, ayaw mismo nung parties na mag-file ng case, hindi po natin mapipilit yan. We are in a position to advise but we do not push people to file cases recklessly. Kasi yun nga, aside from, syempre, sa kanila kasi parang perwisyo yon. And at the same time, karamihan sa mga cases na nahahandle natin dito ay nagfo-fall dun sa category ng mga sinasabi nating cases subject to mandatory mediation. So kahit mag-file tayo ng case, pagdating po sa court, may chance na yung mga parties pwede pa rin magkasundo tungkol sa danyos and damages and kung pwede silang mag-file na magkaroon ng settlement, meron tayong tinatawag na pwede nilang i-withdraw yung case. Okay? So, kung ayaw po ng parties na mag-file, wala po kami sa posisyon na pilitin sila. Iyon po ang matutulong namin to give wise advice so that they can come up with a proper decision. Akala kasi nila, attorney, ikaw ang nag-decide na ipaareglo. Oo. Hindi si attorney ang nag-decide. Paulit-ulit, kahit i-recap nyo po mga kapatid, hindi si attorney ang nag-decide na areglo. Kasi sabi nga niya, kung si attorney lang ang masusunod, gusto niyang sampahan ng kaso. Oo, okay? kasi So, mabigat base talaga kasi attorney yung sa kanyang- netizens, ang sinasabi nila, ikaw daw ang nakipag-areglo. So, hindi po. po. Kaya Oo. tinanong namin ilang beses, no, magkakaso ka ba? Kasi gusto namin, sa amin, mag-file siya ng kaso ayaw po ng complainant. Yes. Para lang Oo sa nga, kaalaman attorney. ng mga netizens, no? I-describe natin yung nature ng criminal case. A criminal case po, kunyari dito sa pagbubugbog na to, no? We all know na ang pangalan ng case is laging People of the Philippines versus yung akusado. Why? Because criminal cases are considered prosecuted by the state. Yan. Yes, Kapag ikaw tama, ang yes. biktima, ang main function nyo po, mga netizens, no, ikaw ang primary witness dito sa criminal case na to. You are the witness for the state. Now, tama ako. I wholeheartedly agree with my more senior and more experienced lawyer, na colleague dito sa Rafi Tulfo in action sa decision na hindi i-push yung kaso. Why? Dahil hindi naman willing ang amin main witness. When it comes to litigation, no, practicality lang pag-usapan natin. Pag yung biktima mismo hindi willing tumestigo, hindi nga kasi willing mag-file eh, how do you think the case would end up? Malamang madidismiss. Exactly. So, Oo. sa mga netizens, no, hindi po sa ayaw naming habulin yung criminal case. Ayaw po kasi ng complainant namin mag-participate sa napakahirap na kaso. Hindi po siya willing to face the rigors of the stand, no? Ayaw niyang siguro mahasal sa pagtetestigo kasi nakakapagod po. We prepare our witnesses for an extended period of time dahil gusto po namin na ready sila, they know everything that happened in the case para pag tinanong namin sila or when we execute the judicial affidavit, pawang katotohanan lang ang sasabihin nila. So, paano po kung hindi willing mag-participate ang aming star witness? Then wala po kami. Our case has no legal ground to stand on. And as lawyers, we are obligated not to file cases na alam naman namin hindi magpa-prosper. Part of our duty is to prosecute cases. Part of our duty is also to recognize cases that cannot be prosecuted in the first place. So doon po kami nanggagaling dito. As part of the Rafi Tulfo in Action legal team, I fully support po yung decision ni Attorney Gail dito. Kasi we will be spending so much time and hindi po willing to participate ang aming star witness. Ayaw po naming matalo lang sa korte dahil gigil kami. Hindi po ganun. Ang sa amin, hindi siya willing mag-participate in a manner that would help us. So, areglo na lang. Kung ang habol niya is danyos, then we give them what
he wants, di ba? Hindi naman kami ang humihingi ng tulong, so hindi rin dapat kami ang magdedesisyon para dun sa humihingi ng tulong.